Nangako ako sa sarili ko at sa'yo. Hindi ako perpekto. Hindi ko magagawang tama lahat pero ilalahad ko ang opinyon ko based sa pagkaintindi ko sa mga katotohanang alam ko anumang oras. Maaring may bagong impormasyon, may lumitaw pa, o may hindi ako napansin. Lahat yan posible. Pero palagi kong ilalahad sa'yo ang tapat kong interpretasyon ng mga katotohanan, malaya sa anumang impluensya, kung paano ko man nakikita ang mundo. Matapos mamatay si Henry Nowak, nagpahayag ang komunidad ng Sikh na pakiramdam nila ay hindi patas na pinag-iinitan sila. Pakiramdam nila natatakot silang lumabas. Bagamat maraming Sikh ang may dahilan para mag-isip ng ganoon. Dahil nagbabago na ang pananaw sa kanluraning mundo. Lalo na sa UK. At hayaan mong ibigay ko ang tapat kong opinyon. Sa tingin ko, hindi ito magbabago sa lalong madaling panahon. Kung tutusin, lalo pa itong lilihis papunta sa kanan. Magbabago na ang kulturang sanay sa pagtanggap ng espesyal na pribilehiyo. Kahit na linawin ko lang ng mabuti na ang mga Sikh ay mas maganda ang asal dito sa UK, kahit papaano. Sabi nila sa Canada, ibang-iba raw talaga. Kaya dito na lang tayo sa UK. Dito sa UK, ang mga Sikh ay kulang sa bilang sa populasyon ng mga bilanggo sa Britanya. Marami nagawang kawanggawa ang mga Sikh na lampas pa sa kanilang komunidad. Hindi lang sila tumutulong sa kapwa Sikh. Nagbibigay din sila ng pagkain sa mga walang tirahan, di tulad ng ibang komunidad. At malinaw na, mas maganda ang asal nila. Mas maayos silang kumilos kaysa doon sa isa pang hindi pinapangalan ng grupo. Kahit ganon, hindi ibig sabihin na dapat bigyan ng espesyal na pribilehiyo ang mga tao. Tapos na ang panahong yon. Mabilis na itong nagwawakas. At uulitin ko, naglabas na ng paumanhin ang mga Sikh. Panuuri natin agad ang video na ito. Bakit mo pinutulan ang bahay na yon? Bakit mo tinawa? Sa ngalan ng komunidad ng Sikh, nakikiramay kami sa pamilya, mahal sa buhay, at mga kaibigan ni Henry Nowak sa trahedyang pagkawala noong Disyembre 3, 2025. Nakakalungkot na balita na marinig ng isang napakabatang tao ay nawalan ng buhay bilang biktima ng walang saysay at brutal na pagpatay sa kamay ni Bikram Dikwa. Ngayon, ang krimeng ito ay naiulat na sa media nitong nakaraang 2 linggo. Siya ay natulan ng papatay at 5 araw ay hinatulan siya ng 21 taon. Mahaba ang video clip na ito. Hindi ko ipapakita lahat pero sila ay walang kondisyong nagsorry. Pero sa totoo, hindi ito lubos na walang kondisyon dahil sinasabi nilang hindi kami dapat parusahan sa ginawa ng isang Sikh at hindi dapat alisin ang aming mga espesyal na pribilehiyo. Sabi ng mga patriot, hindi namin kayo pinarurusahan, kundi tinatapos lang namin ang kultura ng espesyal na pribilehiyo. Magkaiba talaga ang pananaw dito. Sinasabi nilang bawal magalit ang mga katutubo. Hayaan ninyo at ipapakita ko ito sa inyo. Ngayon nakita niyo na ang magandang panig, pero hindi lahat maganda. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang masamang asal ng ilang mga Sikh na padalos-dalos ang kilos. Wala kayong bilang sa inyong panig. Kung iniisip ninyong pwede kayong magpakasiga at lokohin ang publiko ng Britanya, pasensya na mga kaibigan. Malaking sorpresa ang naghihintay sa inyo. Walang saysay makipag-alyansa sa mga Muslim dahil ginagawa nilang lahat para makiisa sa iba pang kayumanggi. Bumuo ng nagkakaisang brown o non-white na prente at sabihing, tingnan nyo, biktima kaming lahat, magkaisa tayo. Kaya hindi rin yan gagana dahil kahit magsama-sama kayong lahat, hindi pa rin yan gagana. Ulitin ko, ang tinutukoy ko ay mga pagkakaibang kultural, okay? Nabubuhay tayo sa multikultural na mundo. Oo, hindi sinubukan ng mga pinuno sa alinman sa ating kaluraning bansa na pilitin ang mga taong ito na mag-assimilate. Nakakita ko ng tweet mula sa isang grupong Sikh, isang advisory ng mga Sikh. Sinasabi nila na ilan sa amin ay ika-4 na henerasyon ng mga Sikh dito sa UK. Ang aming mga lolo sa tuhod ay lumaban. Pati ang aming mga lolo ay pinanganak na sa UK. At ang una kong naging reaksyon ay, kaya kahit 4 na henerasyon na kayo nasa UK, napanatili nyo pa rin ang pagkakakilanlan niyong Sikh at hindi nag-assimilate. Hindi ito isang pag-atake sa mga Sikh, kundi mas isang pag-atake sa mismong lipunang British. Bakit mo sa tingin kayang mapanatili ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan sa 4 na henerasyon
Lampas 75 taon, at hindi pa rin sila nag-assimilate. Hindi mo pa rin sila pinipilit mag-assimilate o maghanap ng pagkakapareho? Hindi. Kaya ito nangyayari. Tingnan mo. Nagsasalita ang lalaking ito ng British accent at isa siyang Sikh. Nararamdaman niya, ganito kakapal ang mukha ng mga ito. Naisip niyang tumawag sa pambansang radyo. Ito ay LBC. Kaya niyang sabihin yun ng walang kaparusahan. Sinasabi ko, walang kaparusahan, may reaksyon lang. Magkakaroon ng kultura na epekto. Ang mga tawag na ganito o ugali, o ang asan ng mga Sikh na ganito, ay muling nagpapasimula ng isang bagong kultural na kilusan. Ito ay nagpapakita ng pagmamalaki sa pagkakakilanlan at pinagmulan bilang Briton, inuuna ang mga pagpapahalagang Briton. Pakinggan mo ang taong ito na tumawag sa LBC. Alam mo na kung saan ako papunta ngayon, hindi ba? Sige na. Pupunta ako sa aming gurdwara para tiyaking walang lalapit at poprotektahan ko ang paligid. May pagsasanay din ako. At kung may magdadala ng karahasan sa aking bahay at sa aking bahay dasalan, magiging matindi at lubos ang karahasan. Well, nagkaroon kami ng sick. Well, ibig kong sabihin, malinaw naman. Kailangan ko sabihin sa'yo na, malinaw na labag yon sa batas. Pero kailangan nating, Oo nga, ipinagtatanggol mo lang ang sarili mo, hindi ba? syempre. Pero ang ibig kong sabihin, Sa tingin ko nga. Pero hindi ba yun ang problema? Sa Australia, matagal na naming hinihiling ang castle laws. Kapag may pumasok sa bahay ko at gumamit ako ng matinding puwersa, nasaktan o napatay ko siya, hindi ako dapat managot. Samantalang sa kasalukuyan, kapag may pumasok sa bahay natin, at sa tingin ko, pareho rin ito sa UK, na kapag may pumasok sa bahay mo at lumaban ka, pwede kang makulong kung mahuli ang sumalakay. Kaya hindi, ang pagtatanggol sa sarili, sa tingin ko ay pwedeng parusahan. O lalo na kung puti ang tao. sana hindi ito mauwi sa pag-atake sa mga Sikh. Sana nga, sang-ayon ako sa'yo. Pero, gaya ng sinabi ko, bilang isang mamamayang Briton, bilang dating sundalo na proud maglingkod sa aking bansa, talagang galit na galit ako sa mga nakikita ko ngayon. May issue ba sa paggamit niya ng salitang galit? Kasi kay Nigel Farage, ang cold rage ay ibig sabihin ay manahimik at huwag kumilos. Itago lang ito. Tandaan mo lang yan at huwag hayaang makalimutan. Yan ang cold rage. Ang pinakasophisticadong paraan ng hindi pagsangayon. Gaano ba katanga ang mga tao para makinig sa mga taong tulad nito na gusto lang sirain ang bansang ito? Ngayon, habang nakaupo si Nigel Farage na may hawak sigurong baso ng pulang alak, may karapatan siyang magalit. May karapatan siyang magalit. Hindi ba? Hindi tungkol sa ama ni Mark Novak, ang tunay na ama ni Henry Novak, na humiling na pakiusap, huwag gawing tungkol ito sa sex. Hindi niya sinabi yon. Kahit sinabi man niya, ang sabi niya wag nating paghiwa-hiwalayin ang komunidad. Pero hindi naman siya magpapasya. Hindi naman talaga siyang magpapasya. Kung mapatay ako ng radikal na Muslim, pakiusap ng pamilya ko, wag ito ring itong pag-atake sa mga Muslim. Pakiusap, wag. Hindi. Gusto ko magalit kayo sa pagkamatay ko. Sige. Alam mo, nabubuhay tayo sa isang lipunan. Magkakaugnay tayo kaya pwede tayong magkaroon ng sariling opinyon. Ngayon, alam ko na hindi naman kailangan nating dapat isaalang-alang ang pamilya ni Noakes. At dapat tayong magbigay galang at maging mahinahon. Dapat tayong maging sensitibo sa lahat ng ito. Maaari tayong magbigay ng pananaw tungkol sa kultura, lampas sa opinyon ng ama ni Henry Noakes. Talagang pwede naman, at wala namang masama rito. Maaari nating gamitin yon bilang babala at sabihing may seryosong mali. May seryosong sira sa ating lipunan. Ang ating burokrasya, ang ating mga lider, ang ating kapulisan, lahat ay apektado ng anti-puting rasismo na tinatawag na DEI. Diversity, equity, hindi equality, equity. Huwag gawing tungkol ito sa gurupan. Huwag gawing karahasan ito. At ayaw kong makita ang pagpatay sa anak ko bilang ganito. Oo, sige. Kinuha mo yon pero pakiramdam niya ay ayos lang tumawag sa isang radio show at magbanta ng karahasan. Sige, wala pa yun talaga. Pakinggan mo pa ito. Tingnan mo ito. Sa isang live stream, may grupong Sikh na napag-usapan ang pagpatay kay Henry Novak
at sinabing karapat-dapat daw ito. Kaya may ilang tao, pero yung naunang tumawag na nabanggit ko, ipinagtatanggol lang niya ang pagiging Sikh niya at hindi inaaway si Henry Nowak. May ilang tao online na talagang sumusuporta sa mga pumatay kay Henry. Sabi nila, karapat-dapat daw siya doon. Sabi nila, dapat ihian ang libingan niya. Sabi pa nila, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Chat? Get bang? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon. Mga Sikh ito sa UK, pakinggan mo. Madalas hindi ako sang-ayon sa'yo, Bobby, pero ngayon kailangan ko medyo sumang-ayon sa'yo. Itong lalaki, naka-turtleneck. Alam mo, seryoso ang mga naka-turtleneck, pare. Tama, tol. Hindi mo makikita ang karaniwang tao na nakasuot ng turtleneck. Parang ano ba yan? May turtleneck ako. Ano bang pinapahiwatig nila? Ibig bang sabihin, kapag nagsuot ka ng turtleneck, may ibig sabihin na agad yon? Ganun ba yon? Parang sinasabi nilang nandyan ka para manakit ng kayumanggi o racist ka. Ano ibig sabihin nun? Nakasuot ng Stone Island na polo na may kurbata. Napaka-abala, napaka-asti. Nakakatakot talaga kapag may nababanta sa'yo. Ibig sabihin, seryoso na yun, pare. Isa siyang batang payat. Halos 18 pa lang siya. Grabe ka. Yuan ko kung napansin mo, pero sobrang lamig ng tingin ng mga mata niya. Diyos ko. Sobrang lamig din ang mga mata niya. Yung tingin niya. Masama ang tingin niya kaya ko siya sinaksak. Ano ba yan? Inayos lang niya ang buhok niya, hindi naman parang tumitingin sa salamin. Hindi maganda. Kita mo, hindi ko talaga nakuha yung tamang pakiramdam. Hinala ko, nagdadalawang isip ang mga pulis, ilabas ang video. Kasi hindi naman pinapakita doon ng batang lalaki. Naghahanda lang lumabas. Parang handa makipaggulo. Mukhang handa na talaga siyang makipaggulo. At si Digby ang unang taong nakita niya. At alam mo, hindi niya alam na armado pala si Digby Singh. Ginagamit ang kirpan laban sa pang-api, alam mo na. Ito ang silbi ng kirpan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nating kunin ang kirpan mula sa mga Sikh. Hindi mahalaga. Kung hindi ako pinapayag ang magdala ng kutsilyo o baril, dapat hindi rin payag ang magdala ng kirpan ng mga taong ito. Kung hindi, oo. Kahit sino, pwedeng magsabing inatake o naging biktima ng diskriminasyon. Pakiramdam ng lahat, nasa tama sila kapag mainit ang sitwasyon at pwede nilang gamitin yon. Iyan ang dahilan kung bakit inalisan ng baril ang mga tao sa UK at Australia. Na ang mga tao kapag mainit ang ulo, pwedeng mawala ng kontrol at magamit nila yon at pagkatapos ay pagsisihan nila sa huli. May mga taong mawawala pa rin sa proseso, yan ang lohika. Bakit palalawakin pa ang exemption sa ibang grupo? Bakit? Alisin ang kirpan. Ito ang pinaka-punto nito. May balitang naglaro sila ng football at natalo isang araw bago yon. Parang ito ay isang paligsahan sa universidad kaya natalo rin sila sa laban. Isang laban sa football. Tingnan mo kung paano nila binubuo ang kwento, naggalit na galit siya. Sa totoo lang, baka gusto lang niyang ibunton sa ibang nararamdaman niya. Talaga? May punto ka. Isang bagay na walang kwenta, isang sobrang walang kwentang bagay. Mga pare, pindutin ng isa kung tama si Singh, dalawa kung mali siya at tama si Henry. Kaya isa, kung tingin yung mali si Singh, alin ba talagang sinabi ko? Nalilito na ako. Sa tingin ko, hindi nyo ito makikita dito. Napanood ko rin ang isang video na lahat ay pumipindot at naglalagay ng isa. Ganito mag-react na ilang Sikh. Ito si Bobby Singh. Sa tingin ko, siya ang lalaking yon. Tingnan mo siya. Parang espada ito ng isang mandirigma, kaya tinanggal ko ito. At ayan na, oo. At ayos lang yan dito sa UK. Walang problema dyan kahit kailan. Oo, hindi dapat ayos lang yan dito sa UK. Alisin mo yan at tingnan mo ito. Ganito sila kumikilos. Ulit, hindi lahat sila. Ganito kumikilos ang mga Sikh at nasa mabubuting Sikh dito sa UK ang responsibilidad na tawagin ng pansin ang mga mararas na Sikh na ito. Responsibilidad nila yan. Kung hindi, kung magbubulag-bulagan sila at sasabihin, "Oy, hindi naman namin kailangang humingi ng paumanhin. Hindi namin kailangang bantayan ang sarili naming komunidad." Kaya huwag kayong magreklamo kapag ang mga lokal ay nagalit din sa inyo, gaya ng ginawa nila sa mga Islamist. Tingnan mo to. Tingnan mo ang siraulong Sikh na to. Excited kami. Handa na.
Walang bagay na hindi natin kayang gawin. Money. Alarm. Heto. Dito at dito, kahit saan. Sa tingin ko, malinaw na nasa Hilagang Amerika siya. Kaya sa tingin ko, dumadaan ang mga taong ito sa yugto ng pananarantado. At kung ipagpapatuloy nila yan, malalaman nila agad na 70 hanggang 80% ng UK, 70% ng UK ay puti pa rin, Briton pa rin. At pasensya na. Bawat kultura ay para sa sarili. Tingnan mo, isang malaking grupo ng Sikh ang pumalibot sa bahay ng isang puting Briton at iginiit nilang humingi siya ng tawad. Hindi dapat ito nangyayari sa sariling bansa. Hindi dapat mangyari na halimbawa na sa Australia ako. Hindi dapat may grupo ng mga Nigerian o Sikh o Muslim na pupunta sa bahay ng isang Australiano at iginiit na humingi siya ng tawad. Sa madaling salita, ito ay pamimilit na humingi ng tawad. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang asalsiga na ito. Ako ay... Hawakan mo ang kanyang mga paa. Oh, hawakan mo ang kanyang mga paa. Hawakan mo kanyang ba? Hindi naman ito bagay. Tingnan mo kanyang ba? Hawakan mo ito. Hawakan mo ito. Kailangan mo talagang hawakan ito. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Hindi ko alam pero halika dito. Pinahawak nila sa kanyang sarili niyang mga paa. Isang puting lalaking napahiya sa sarili niyang bansa. Alam mo kung bakit? Hindi ganito umasta ang mga puti. Pakiramdam ko magsisimula na rin silang umasta ng ganito. Dapat lang. Pasensya, pero dapat lang. Walang tutulong o magpoprotekta sa'yo. Nakita mo ang nangyari kay Henry Nowak at magpapatuloy ito dahil sa mga kaliwang woke na politiko na sobrang isinagad ang pendulum sa kaliwa. Kailangan natin itong ibalik sa ayos. Ibalik muna natin ito sa gitna, tapos pwede ring ilipat ng kaunti sa kanan. Marami nagtatanong, Haris, paano kung mapunta ng todo sa kanan? Hedi ibabalik natin, ganun lang. Ganito talaga gumagana ang mga sibilisasyon noon pa man. Madalas natin akalain na ang pag-unlad natin ay laging tuwid o linear. Minsan patag lang ito, tapos biglang tataas, at patuloy ding tumataas ang ating moralidad. Ang ating moralidad ay patuloy na uusad ng tuwid. Hindi ganoon. Hindi ganoon ang nangyayari. Pendulum ito, kaliwat kanan. Kapag kumaliwa tayo, nare-realize natin na dapat nating baguhin ang ilang ideya. Ang pag-aalaga sa lahat ng tao, ang pagkakaroon ng malasakit ay isang mabuting bagay. Pero ito ay parang pagpapakamatay kapag ang ibang tao, yung tinatawag na mga inaapi, ay hindi rin sumusunod o naniniwala sa parehong mga ideya. Kung ganito sila kumilos, kahit na inapi sila 30 o 40 taon nang lumipas, pasensya na. Parang pagpapakamatay ang malasakit at empatiya. At kailangan nating bawasan ng kaunti ang ating empatiya at malasakit para may lagay natin sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. At sabihin, pasensya na kung ganito ka uugali o kung mag-aasal ka tulad ng baliw na ito na nakatira sa kanduran. Pasensya na, hindi uubra. Sige, anong sasabihin mo? Sorry sa pagtama ako sa upuan. Pasensya na sa naitumba ko. Hindi ka naman nakikinig, hindi ko na uulitin. Pasensya talaga. Kaya ginawa niya yon at natanggal ang turban ng lalaki. Malinaw na isang nakakaawang gawain. Pero dapat pumunta ang mga taong ito sa pulis. Oo, dapat silang pumunta sa pulis. Kung wala sanang ginawa ang pulis o kung may ginawa man sila na sigurado akong gagawin nila, malamang ay inaresto nila ang lalaking ito at ikinulong ng, ewan ko, 5 taon o kung ano paman. Gagawin nila yon. Pero kahit papaano, masasabi mong, sige, may ginagawa sila sa legal na paraan. Magpoprotesta pa rin tayo na baka sobra na ito. Makikita rin nating may mga kaso ng mga puti ay hinusgahan na mabigat kahit silang biktima ng krimeng may kinalaman sa lahi. Pero kahit papaano, mas katanggap-tanggap pa rin sana yon kaysa dito. Basta na lang silang nagpunta sa bahay niya. At gagawin niya, hindi ko alam kung hinawakan niya ang mga paa o hindi. Sana hindi. Siguro hindi naman. Pasensya na. Para tapusin mga mahal kong Sikh, hindi kayo dapat parusahan ng sama-sama. Sige, ulitin ko mas magandang paghawak ninyo sa sitwasyong ito kaysa sa mga Muslim. Hindi sila nagbibigay ng pahayag ng paghingi ng tawad at hindi rin nila kayang gawin yon. Linggo-linggo, may grupo ng Muslim na may ginagawa at may nangyayari. Noong nakaraang linggo lang, habang abala ang mundo sa pagpatay kay Henry Nowak, may isa pang grupo sa Bradford na inatulan ng 300 taon sa kulungan
dahil paulit-ulit nilang ginahasa ang isang 14 na taong gulang na babae. Kaya muli, walang narinig mula kanino man. Bakit? Kasi alam mo, kahit pa mag-sorry sila tuwing may Muslim na gumagawa ng masama, wala ring saysayang sorry na yon. Kasi ano bang ginagawa ninyo? Hindi nila inaayos ang kultura nila. Hindi nila inaayos ang lipunan nila. Sa halip, inisip nila na baka mas magandang gaslightin at sisihin ang mainstream na lipunan. Yun ang naisip nila. Hindi ninyo ginagawa pero kontrolin pa rin ang mga taong ito. Dahil kung sino man ang mga taong ito na nagmamagaling online at baka nagbubuli ng isang puti na gumagawa ng mga pahayag na ito, tumatawag sa mga radio show at nagbabanta ng karahasan, baka natutugunan lang nito ang inyong kagustuhan. Alam mo, baka sabihin mo, oo, pinanatili ko ang dangal ko. Hindi kami natatakot kanino man. Pero hindi yan nag-a-add up. Ang mga Punjabi, Sikh at Muslim ay parehong napaka-agresibo. Nasabi ko na, at hindi ko pa ito nasabi kahit kailan sa aking English stream. Pero sa aking mga Urdu channel, madalas ko na itong napag-uusapan. Alam mo ba kung aling kultura o relihiyon, bukod sa mga Muslim, ang pumapatay ng mga tao dahil sa kalapastanganan? Hindi ang mga Buddhists, hindi ang mga Hindus, at siguradong hindi ang mga Kristiyano. Mga Sikh ito. Kaya ang mga Sikh ay maaring maging napakadogmatiko. Pero gaya ng sinabi ko, hindi ito tungkol sa kolektibong parusa. Pero mas mabuti pang maintindihan mo, mas mabuti pang alam mo ang lugar mo. Dahil kung aasal ka ng ganito, tulad ng mga taong ipinakita ko sa'yo, madali lang yan. Ang mga nasa dulong kanan at etno-Nazi ay tuwang-tuwang sinasamantala ang pagkakataong ito. At marami talagang tao. Si Tommy Robinson ay pinagtatanggol ang komunidad ng Sikh. Palagi kong ipinagtatanggol ang komunidad ng Sikh. Kung gagawa ka ng ganitong video at magpapakitang matapang, digmaan na ito. Hindi mo kayang manalo. Mapapabilis mo lang ang pagbagsak mo kasama ng ibang komunidad. Alam mo kung sino sila.